Okay mga kanoisy, next video. If mapatunayan natin na Chinese siya and you parang isang allegation is tinanim siya sa Pilipinas. Kung mapatunayan namin na ganyan ang sitwasyon ni Mayor Alice, kumbaga level up yon sa mga nakakaalarma ng mga kaso. So ayun, kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoisy. So taas ang kamay sa gusto na maalala ni Mayor Alice Guo ang hindi niya na maalala. Dami niya hindi maalala eh. So, yan na, manonood tayo ng video ngayon guys. Patungkol din naman to sa kanya at sa partner niya. At ano nga ba yung mangyayari sa kanya. Basta, panoorin na lang natin to. So, mula ito kay PH News TV. Tapos, syempre, credits na rin sa Senate of the Philippines. So, ang video ito ay may pamagat na Mayor Alice Guo at ang kanyang partner binantaan ni Sen Hotiveros. So, yun, binantaan na ni Senador Risa. So, sana nga matapos na itong usaping ito, malaman na talaga yung pinakatinatanong ng taong bayan kung sino nga ba talaga tong taong to. Kasi for sure, sobrang dami din sa inyo or sobrang dami na nating naiinis sa kanya, kasi parang pinaglalaroan lang tayo eh. Napaka-imposible mayor ka pa man din, tapos yan lang yung mga isasagot mo. Like wala akong naalala whatsoever. Tapos yung pagkatao mo sobrang napakalaking questionable yung pagkatao mo, di ba? Tapos ganyan ka the way sumagot doon sa Senado. Like, ano yan? Natawa nga ako eh. May mga, yung go niya, parang, tawag dyan, inaano siya na ginaghagu ni Alice Guo ang mga Pilipino, di ba? Yun, bago natin simulan, PH News TV, support nyo yan. Tapos syempre, kung tip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoisy. So, di na natin patatagalin pa, simulan na natin, baka gawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, Mayor Alice Guo at ang kanyang partner, binantaan ni Senator Risa Hontiveros. So, go Risa! Go Senator Risa! So, like, comment, share, subscribe. Start. Mapatunayan natin na Chinese siya and you parang isang allegation is tinanim siya sa Pilipinas. Ulit. If mapatunayan natin na Chinese siya and you parang isang allegation is tinanim siya sa Pilipinas. Kung mapatunayan namin na ganyan ang sitwasyon ni Mayor Alice, kumbaga level up yon sa mga nakakaalarma ng mga kaso. Grabe, no? Level up daw, men. Halimbawa, dun sa mga naunang raid ng Pogo Hub, na yung mga Chinese na nagtatrabaho doon ay may hawak ng mga Pilipinong ID at dokumento mula. Grabe. Diba? Tapos, deport lang. Meron ngang mga something na nakuha yan dito eh. Ang nakakatakot niyan, kung totoo man na nag-espiya sila dito, men. Diba? Sobrang clean hands lang yung China kung sakali man kasi nabuking natin sila na may kalokohan sila dito. Tapos ang ginagawa natin, deport lang doon. So anong gagawin nila doon kung totoong spy sila? Di automatic mag-report lang sila. Ito pala yung mga nakita namin. Ito yung mga naano namin. May meron. Diba? Sobrang luwag eh. Tuloy. PH News gobyerno TV. para magkaroon sila ng mabigat na impluensya sa politika sa Pilipinas? Marami ng ibang kasong ganyan sa ibang bansa. Kaya hindi na ito bago at dapat nating imbestigahan. Pagsisikapan nating masagot ang mga tanong na ito, lalo na sa mga susunod na hearing pa rin, para na rin sa kaalaman nating mga Pilipino. Salamat po. Feeling ko magpipresidente to si Senator Risa in next election, man. Tuloy. Hi ma'am, good morning. Ma'am, yung po nire-raise ninyo about kay Mayor Alice Guo, ano po yung banta nun or dangers nun if mapatunayan natin na Chinese siya and you parang isang allegation is tinanim siya sa Pilipinas? Nako. Kung mapatunayan namin na ganyan ang sitwasyon ni Mayor Alice, kumbaga level up yon sa mga nakakaalarma ng mga kaso. Halimbawa, dun sa mga naunang raid ng Pogo Hub, na yung mga Chinese na nagtatrabaho doon ay may hawak ng mga Pilipinong ID at dokumento. Tapos sasabihin nila, biktima lang din daw yung mga Pogo workers na yun. Like, what? Paano? Imposible namang hindi nila alam yung ginagawa nila, di ba? Mula SSS to BIR to PhilHealth IDs. Tapos level up din yan kung sakali sa mga kaso halimbawa ng mga Chinong na-apprehend ng ating embassy sa Bangkok. Mga Chino pero may hawak na Philippine passports at Philippine birth certificates. Diba?
Ganyan na tayo inuogag ng mga Chino dito sa atin, men. Tapos yung karamihan natin dito, pinagtatanggol pa yung China kasi nga daw takot sila nagirahin tayo ng China. Ibang usapan na to eh. Pinapasok or pinapakialaman na tayo dito sa loob eh. Binubuli na nga tayo sa labas, dun pa lang sa dagat, tapos dito sa loob, ginugulo na tayo. Tapos, anong expect nyo nga na gagawin natin? Wala lang. Wala lang. Tuloy. Level up yon sa mga kaso ng mga dayuhan dito man sa Pilipinas o sa ibang bansa na nakakapakinabang sa mga karapatan at benepisyo, social protections na dapat ay para sa Pilipino o di kaya ay under false pretenses bilang mga di umanong Pilipino gumagawa ng mga krimen o illegal na activities dito o sa ibang bansa gamit yung mga sagrado nating dokumento ng identification at miyembro sa iba't ibang institusyon bilang mga Pilipino. Kasi kung mapatunayan na yan din ang naging ruta ni Mayor Alice, wow. So hindi lamang Actually, ang nakakatakot pa dito guys, baka hindi lang si Mayor Alice yung ganyan yung senaryo, baka meron pang ibang mga politiko sa iba't ibang bansa. Naku, i-check nyo na yung mga politiko nyo niyan men, mga ano nyo, mga mayors nyo. 'Di ba? Baka mga Chinese din yan. Naku, baka na-register lang din yan 12 years old or 20 years old, 'di ba? Tapos pagtanungin mo kung saan sila galing, baka hindi din nila maalala. Nako. Yun yung nakakatakot yan. Tuloy. binabastos yung integrity ng ating mga institusyon na nag-i-issue nitong mga dokumento ng identification, mapapatunayan kung sakali na ginamit na ito upang magkaroon ng foothold. Una sa local economy natin dito sa Pilipinas o kahit dyan sa Bamban sa pamamagitan ng ganitong mga kung sakali fraudulently held Filipino identification documents na kapagbukas ng isang napakalaking POGO hub dyan sa Bamban. 'Di ba? Tapos sinasabi nila guys, may mga nagtatanggol din kasi dito kay ano guys, mayor, like legit guys, may nagtatanggol talaga sa kanya. Ewan ko kung bakit nila pinagtatanggol. Meron akong nakitang isa na baka daw sa kakadawit-dawit daw natin ng China, baka mapikon daw yung China, like alam nyo na. Pero ganyan mayor lang siya ha. Pero alam nyo kung gaano ka laki yung posibleng maging damage niya sa bansa. Like, kita nyo naman, according to Senator Risa, nakapag-open ng POGO hub dyan. Sino bang yung isa sa maaring maano dyan? Di ba yung mayor? Tapos sasabihin nyo na wala lang. Meron guys, meron. Halos 8 hectares ang laki, 36 buildings ang nakatayo Dami. at may mga kapansin-pansin, mga pambihirang mga features na buildings at nakapag-file pa ng Certificate of Candidacy, nakatakbo at nanalo bilang Naku. isang Pilipino, bilang isang Naku. local government official. So, kung mapatunayan namin na ganyan ang sitwasyon, ang bigat talaga ng implikasyon. And last but not the least, kung mapatunayan pa Kawawang Pilipinas. yung mga iniimbestiga ngayon ng iba't ibang intel agencies ng ating gobyerno, yung anggulong may surveillance at mayroong hacking activities Naku. dyan sa POGO Bamban. Hub sa Bamban, maitatanong, yan ba ay isang matagal nang ipinlano at inilatag na plano gamit ang di POGO umanong kunwaring Filipino identity ni Mayor Alice para Nako, lagot na. Makakalaboso pala tong taong to. Actually, may mga nagre-request na i-deport ito si Alice Go, pero I think kulang yun eh. Kulang yung deport lang, min. I think hindi siya dapat i-deport. Dapat pagbayaran niya talaga yung kasalanan niya dito if ever man na ma-prove na talagang guilty siya. No? Swerte naman niya. Tagal niyang namalagi dito. Tapos kapag nabuko siya, deport lang agad doon. 'Di ba? Sobrang daming nalalaman ng taong yan. Baka makakuha pa nga tayo ng intel sa kanya kung sakali mang may something siya, 'di ba? Tuloy. magkaroon ng isang foothold pati sa ating political at lumalabas national security sector. Doon lang po sa issue ni Colonel Buyakaw. Yes. Yesterday you mentioned na nirelieve siya sa pwesto. Yes. Nagkaroon na po ba ng linaw kung bakit nangyari to? And would you assume, like from an outsider, parang meron bang pinagtatakpan kaya inalis siya bigla doon sa pwesto niya? I can't firmly assume yet, pero talagang
nakakatawag ng pansin at duda, yung timing. Merong something talaga. At saka yung sequence of events. Pagkatapos ng isang matagumpay na raid na ang yaman-yaman ng naipakitang na raid at napakustody ng PAOK sa tulong ng Police Colonel Ian, sa halip na magantimpalaan siya sa loob ng PNP bilang isang professional na police officer, bakit tila hindi Nag-resign. kinilala yung kanyang magandang trabahong ginawa, mabuting Nako. trabaho, na parusahan pa dahil tinanggalan pa ng kasalukuyang posisyon at inilipat Nako. bigla sa ibang lugar. Pending pa rin ang Grabe, parang mga movies lang ano, yung mga galawan nila. Grabe. query ko sa CIDG tungkol sa naganap na iyon at pending din ang tanong na iyon. Inulit ko sa kanila paglabas ko sa hearing dun sa pumalit kay Colonel sa kanyang kasalukuyang tungkulin. Last na lang po. Last na lang po for me. Meron na pong investigation na possible na si Mayor Alice ay protector nung Pogo Hub na yun. Do you think meron pa pong ibang mga government agencies or Possible. Obvious naman siguro, di ba? I think obvious na siya yung tawag dyan, protector dyan, men. Pero ewan ko nga kung bakit ang lakas ng loob niya if ever na siya talaga yung protector dyan. Kasi wala lang. Kapag tinatanong siya, simpleng pagtanggi lang yung binibigay niya. Like, hindi ako related dyan. Mga ganun lang. Walang masyadong dikdikang pagpapaliwanag. Like, wala lang. Like, same lang din ang ginagawa niya ngayon sa Senado na wala po akong maalala, Your Honor. Hindi ko na po alam, Your Honor. 'Di ba? Ang malas niya, akala niya habang buhay niyang magagawa yung paganyan-ganyang mga sagot. Ngayon, dinip dive ngayon yung pagkatao mo. Huli ka. Huli ka, Balbon. Ang dami mo palang tinatago. 'Di ba? Tuloy. government officials na nakatulong po kaya ang tagal din lang nakapag-operate? Thank you po. Well, yun yung isang implikasyon na kailangang investigahan pa kung ma-establish namin na dubious nga yung legal status ni Mayor Alice Guo sa lahat ng kanyang mga involvement so far. Kung meron pa bang ibang mga local government officials tulad niya o potential Yun. local government officials na di umano ipinapapasok at piniplace Dapat talaga yung investigahan, min. Especially siguro sa mga malalapit sa 'di ba? Sa dagat. Kasi baka yun din yung isa sa maging daan na sobrang easy lang sa pagdaan sa mga port, 'di ba? Or iba yung humahawak doon. Disregard my opinion. Disregard my comment na lang. ng China dito sa ating bansa para makamit yung ganyan at iba pang mga layunin. Kaya't naitanong ko nga, POGO lang ba? Tama. Scam hubs lang ba? Human trafficking lang ba? As bad as all those already are? O merong pang ibang long-term din at sinister at Nako. nakapipinsalang layunin ang ganitong modus na pati yung national security ng ating bansa ay sangkot na rin. Yung unang Actually, ito yung isa sa pinakamalaking problema kapag national security na yung usapan. Kaya nga parang naano ako ba na deportation yung parusa. Halimbawa ganyan, what if na-breach talaga yung national security natin? Tapos ide-deport natin. So para lang pala tayong nagpadala ng mensahero doon. Like, parang hinahatid lang natin doon yung gusto nilang makuha dito sa atin. 'Di ba? Dapat sa mga yan, kilatisin talaga Baka nga sa ibang bansa kapag national security na yung pinapakialaman, hindi na nila palalabasin ng buhay yun. 'Di ba? My goodness. Tuloy. tanong nyo, sorry? Meron pa po from other, possible na meron pa ibang pumuprotekta sa kanya. There was another part ng unang tanong na na-miss kong I was working backwards. Parang kung iba pong government agencies. Nagsalita rin kahapon sa hearing ang taga-Department of Justice, tama ba? Was it DOJ here on my left? Na nagkaroon ng task force, kanilang inimbestiga itong iba't ibang mga aspeto pagkatapos ng raid, nagsumite na sila ng kanilang DOJ ba? DILG? It was DILG, opo. Dahil nilinaw nga ulit nila na wala silang kapangyarihan sa ngayong sa ilalim ng mga kasalukuyang batas magkaroon ng disciplinary action or kahit mga a certain kind of investigation sa mga possibly erring local government officials. Tapos bakit de-deport agad Dapat dumaan muna sila ng dito, mga hearing. 'Di ba?
or tanungin, ewan ko, bawal ba yun? Kasi mga Chinese sila. Eh, total, pumasok naman sila dito yan in a bawal way. Hindi, why not? Yan din yung gawin natin sa kanila, di ba? Ang gulo, nakakalito din. Tuloy. Charles. Pero nagbuo ng task force si Secretary at nabuo na nila yung kanilang mga findings at recommendations at kanilang isinumite sa Office of the Ombudsman na isa sa mga constitutional bodies natin or government bodies na pwedeng magpataw ng ganyang klaseng disciplinary action. At nasabi naman nung resource person mula sa DILG kahapon, si ASEC Attorney Benitez, Sabi. opo, na meron talaga silang findings of possible administrative and criminal violations na maaring Nako. mag-subject sa ilang mga local government officials ng Bamban sa pagpaparusa at may mga rekomendasyon sila. At nasabi din naman nila na isa sa mga local government officials na kasama dun sa kanilang findings at recommendations ay walang iba din nga kundi si Mayor Guo. Di ba? Di ba? Siya lang naman eh. Grabe ano. Tsaka yung mayor guys, I think ang laki ng function ng mayor. 'Di ba? Malaking function ng mayor, men. Naalala ko nung isang speech ata yun ni Senator Risa Hontiveros din na mas worse or mas grabe pa nga yung yung mayor kapag ka nagfa-funding sa election campaign, like pera talaga, need daw talaga ng malaking pera kapag ka mayor yung tatakbuhan mo kasi magastos din daw talaga yung mayor. 'Di ba? So malaki talaga yung impact ng mayor. So possible mga mayor yung kung sakali man na may mga kasama pa to, mostly mga mayor. Baka lang naman. It's just hula-hula. Good morning, Ma'am Victoria po. Morning. Ma'am, I'm curious lang, what was going through your mind during the hearing yesterday nung narinig nyo na homeschooled si Mayor Alice, na at 17, sinabi nyo 17 years old na na-register yung birth niya? Yes. Well, kaduda-duda na naman. Sabi niya, homeschooled siya, elementary hanggang high school, pero hindi niya masabi yung homeschool provider. Sorry na lang, naging homeschool parent din ako, kaya alam ko, ang bawat estudyante at magulang na nag-homeschool, Actually, siguro, nung time na yon si Alice Go, nasa isip niya, babae naman ako, so parati akong tama. Eh, minala siya. Nakatapat niya, babae rin. Hindi pareha na silang tama ngayon. Ang isa na lang dyan, kapag dapat talaga magbardagulan talaga sila. Tapos malaman kung sino yung tama at sino yung may tama. Tuloy. ay meron kaming homeschool provider. So, bakit hindi niya alam? Ang nasabi lang niya ay pangalan ng kanyang tutor. Nagkamali lang. pa nga na tutor daw. Sa homeschooling nga, magulang ang pangunahing nag-homeschool. Nako. Tapos, delayed ang registration ng kanyang birth. So, bukod sa walang hospital record of birth, dahil sa bahay daw siya ipinanganak, na hindi naman niya masabi saan yung bahay na iyon, kung saan Nako. sila ipinanganak, ang registration of birth niya sa ating PSA ay 17 years late. Dahil Nako. 1986 sila di umano ipinanganak, registered ang birth noong 2003. So, Parang talaga siya, no? Tawag dyan, parang tinanim talaga siya, men. Tapos, it takes time ba? Kasi, kapag ka mga ganyan kasi, men, mas nagiging successful kasi yung plano or mga masasamang plano kapag ka it takes time. 'Di ba? It's just lang talaga. Ngayon nga lang lumabas, 'di ba, na sobrang late registration niya pala ngayon nga lang din lumabas, 'di ba, na late registration pala tong taong to. Even yung yung COMELEC nga hindi nila na si Alice Guo dati kasi wala namang nagrereklamo. So it means covered talaga siya, men. Like discreet talaga yung info niya. Like ngayon lang talaga nalaman na dinikdik talaga or nilaliman talaga yung pagre-research patungkol sa kanya. 'Di ba? May something talaga. pending pa rin yung tanong ko sa kanila, bakit? Bakit ganyang kalit? Hindi na naman nila masabi kahapon. Nakakatawag pansin yun dahil apparently, sa research namin, sa ibang mga bansa, may ganyang ding modus. Nako. Sa mga ipinapasok na mga dayuhan, eventually, doon magpapanggap na local, na national, doon sa bansang iyon. And then may gagawin na iba't ibang gawain na yung iba ay hindi po Tumatakbo. kanais-nais. Kaya, importante yung pending na tanong kong iyon kay Mayor Guo.
And then ma'am, you mentioned yung hacking of Yes. government sites na na-trace Yan. sa Baofu. Can you elaborate lang po? Anong sites ang na-endanger if you're at liberty po? Well, Ito talaga yung dapat nating pagtuunan. ongoing pa ang investigation ng mga iba't ibang intel agencies tungkol dyan. Basta't nakaka-alarma na, nakaka-raise talaga ng serious concern yung isang anggulong iniimbestiga nila na baka may ilan sa mga, kamakailan lang iniulat ninyo sa media na hacking operations laban targeting yung mga government websites natin na posibleng yung ilan doon ay nag-emanate mula mismo doon sa Bamban. Nako. So yun lang mula sa PH News TV at Senate of the Philippines. So yun, support me yan. Original video link in the description box below. Tapos syempre, bago nyo iwan yung channel natin, don't forget to subscribe to our YouTube channel, Filipino IC. So kita nyo naman yun guys. Actually, dapat talaga mabulok tong mga to sa kulungan dito sa Pilipinas para malaman din nila yung or maramdaman nila yung galit at pighati ng mga Pilipinong mga naloko dito sa loob ng bansa amin. 'Di ba? Ang swerte naman nila kung deport lang, tapos what if espiya talaga yung whatsoever na yan. Tapos baka pagdating doon, papakawalan lang, sasabihan lang na, okay, thanks for your work. Diba? Di pwede yun, nakakatakot yun, min. Dapat talaga kung napatunayan yung taong niya na may something na binabalak dito sa bansa natin, panagutan niya. Swerte niya naman kung ganun-ganun lang, default. Diba? Baka pakawalan pa yan dun Baka mag-iba pa ng pangalan at mukha yan Babalik ulit dito, diba? Wala nang ganun. Wala nang deport kung mapatunayan talaga. Or if ever ganyan, wala na. Hindi na papapasukin dito. Huwag tayong masyadong maluwag sa mga yan kasi lalo pa ngayon, sobrang init natin sa may pinag-aagawan pa tayong teritoryo, diba? Tapos dumadagdag pa ito na may mga something problema tayo sa ilalim. Sa ilalim ba? Sa labas. Ay, hindi. Sa loob. Sa loob, ilalim. Sa loob, di ba? Grabe, ang gulo-gulo na talaga, men. Grabe din si Senator Risa. Actually, kudos to her kasi sobrang niya talaga, men. Hindi niya talaga, I think hindi niya pakakawalan tong isyung to unless hindi niya talaga malaman yung katotohanan So sana nga hindi matabunan tong isyung to at ituloy-tuloy talaga to. Para malaman din natin at syempre ang gusto ng taong bayan ay yung update talaga na mapagbayaran niya yung mga kaparusahan niya, di ba? Kasi, halimbawa ganyan, I think obvious naman yung mga niya parang nagbabay time nga lang siya di ba? Do you think? Parang lang halimbawa ganyan, hindi siya totally prepared. My goodness, pinapatawag ako sa Senado. So ano bang gagawin ko? Baka mabuko ako doon. So para hindi ako mabuko, di ko na po maalala, Your Honor. Actually, marami kasing nakapansin dito, guys. Ito yung mostly kino-comment ng mga taong bayan dyan. Na baka sinasadya niya na hindi niya maalala kunyari para hindi siya makitaan ng butas. Kumbaga, yung siguro pagsasabi niya na hindi niya na maalala or bali pambarang sagot niya lang, bali pambarang sagot na lang ba? Like parang maihahalin tulad natin siya sa I invoke my rights to remain silent. Something like that ba? 'Di ba? Sa kanya lang para unique. Di ko na po maalala. 'Di ba? Mas unique nga lang yun sa kanya kasi kung sasabihin niyang hindi niya maalala ngayon, malamang hindi mo natatanungin ulit yan. 'Di ba? Kapag sabihin naman niya na I invoke my right to remain silent, di talaga siya titigilan ng tao. Bakit hindi ka magsalita? Guilty ka, no? 'Di ba? So parang pinaglalaruan lang talaga tayo. Ika nga nila, ginagago. Kayo agree ba kayo na ginagago lang tayo? Tapos yun, comment down below kung ano yung gusto nyo. Though hindi naman din natin hawak kung ano talaga yung magiging desisyon dyan. Pero kayo, if ever, yung opinion nyo yung gagawin ng gobyerno, deport o kulong dito sa sariling bansa natin. Comment down below. Tapos yun, I think dito na lang, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC.